Good day everyone, I am Dan Lloyd Desura and welcome to my video lesson. So in this video I will be discussing C++ topic. So we have C++ keywords, identifiers and comments. And for the second one we have variables, scope and initialization. For the last one is the simple solution selection for if and if else. So let's move on to our first topic. We have C++ keywords, identifiers, and comments. So, may nagawa na tayong code dito. Copy-paste na lang natin para di na tayo mahirapan. Ayan. So, ito. Dito muna tayo sa pinaka-taas. So, ano nga ba ang include IO stream? Ito naman ang include IO stream. Ito ang nagpapagana sa cout and cin. Itong using namespace std is to avoid putting std colon sa bago mag-cout kagaya nito. Yan, bago. Yan, ito ang purpose niya para hindi ka na maglagay ng ganito. Barayin natin. So, dito tayo sa int main. Yung int main, ito ang pinaka start ng program mo. Yan. Ang main, ito ang yung nilalaman ng main, ito yun. Lahat yan. Ito naman, ito ang single comment. Ito yun. Ito yung pwede ka mag-comment. Gaya nito, yan. Pero hindi siya nare-read hindi siya nababasa ng C++ pag i-run mo na siya. So, dito tayo ito naman. Meron tayong int number. So, ang int number, ito yung identifier, yung number ito. I-identify niya kung ano yung number na nilagay mo. For example, 10, pwede mo siyang palitan 20, 100, ganyan. Ito naman, ito yung multiple comment. Yung pwede siyang pahabain, ganon. Ito, cout. Ang cout is, gamit niya is mag-print ng mga letters, ganon. Kunyari, number. Yan. So, i-run na natin. So, sabi niya, meron tayong mali. Ito, mali natin. Yan, ulit. Yan, ulit. Wala kasi tayong curly braces. So, lagyan natin curly braces. Yan, 100.
Pwede ba siyang palitan? 10. So, let's move on to our second topic. We have variable scope and initialization. So, ano nga ba yung variable scope initialization? Ito yung nilalagay ng mga data sa program. Dito yung nakikita or na-store yung mga numbers or context. Ito rin yung mga nagbibigay ng mga unang value sa isang kapag ito ay pag dineclare mo na siya. Ito naman yung mga yung ano naman yung variable scope initialization. Ito yung tumutukoy kung saan lang siya pwede gamitin kapag yung variables pag dineclare mo sa loob ng main function, pwede siyang gamitin sa loob ng main. So, balik tayo. Tanggalin natin ito. So, meron tayong ulit na code dito. Copy-paste na lang natin. Ay, wala siya. I-type na lang natin. Equals 18. Ito yung initialization. 18. May specific siya na age. Ayan. Dito, meron na siyang specific na age. Yan. Kaya cout, pag lalabas yung cout, mapiprint yung age and then lalabas yung number 18. Try natin ulit siya i-run kung gagana siya. Yun, meron na. Nakikita nyo ba yung colon na yun? Meron na siyang 18. Yan. So, ganun pa rin. Kahit every code mo sa C++, ito ang pinakaunang gagawin mo. Yan. And then, pangalawa, ito. Yung pinaka-start ng program mo. So, dito naman tayo sa ating panghuling topic. Ito ang simple selection using if and if else. Balik tayo. And then, burahin na lang din natin to. Mag-type na lang tayo ulit.
So, para sa ating panguling topic, int num C of C. Then, ito na. Yung if, dito na nagaganap ang yung paggamit ng if and if else. Tapusin ko muna yung code ko and then explain ko sa'yo. Number is greater than 0. So, pag greater than 0, see out the number is positive kapag greater than. Yan na. Yan, else. Kapag may else, ito ang kapag yung kapag kapag false naman ang iyong first na napiling number. For example, see out ulit tayo. Palitan natin ito. Palitan natin ng 25 para maintindihan nyo mamaya kung paano nagaganap ang if and if else. Sabi dito, kapag nag-input ka daw ng number tapos greater than 25 siya, ang lalabas dun is yung number na in-input mo is magiging positive. Pero kapag ang number naman na in-input mo is mababa pa sa 25, ang lalabas dun ay ang number ay negative. So, try natin siyang i-run. Ayan. Sabi niya, enter a number. So, mag-input tayo ng number. Sabihin natin, 50. Ayan, 50 kasi, positive kasi, mas mataas siya sa 25.
kasi ang ating variable dito is 25 lang. So, yung 50 is mataas sa 25. Alright. So, try na natin ng 25 lang. So, positive pa rin siya kasi nasa 25 and above din siya. Isa pa. So, try naman natin ng 12. So, ang 12 is negative kasi mababa siya sa 25. Tignan natin ng 1. Negative pa rin siya. So, yun lang. I hope you understand and marami kayong matutunan sa video na to. Again, this is Danley Desura from BSIT NS1A. Thank you.